ay humingi ng tawad, magpalinis po sa Kanya. Tayo po ay pumikit na po at yumuko. Let's invite the presence of the Lord and Holy Spirit, help us with this prayer. Panginoong Diyos po namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon para sa gabi pong ito na kami po ay muling magsasalo-salo ng inyong salita Panginoon, na hindi po sa aming mga laman kundi sa inyong kalooban at sa inyong spirito Panginoon, na nakapuspos po sa amin, sa bawat isa sa amin. Panginoon, nawa ikaw na po ang manguna, ikaw na po ang gawing successful ang live na ito Panginoon, na tanging pangalan mo lang maitataas aming Panginoong Jesucristo. Nawa ipalaganap niyo po ang live na ito, na ma-reach niyo pa po yung mga lordship niyo at makapakinig na rin po ng inyong banal na salita ng Kingdom Gospel at mapunta na rin po dito sa inyong kaharian at makipagsalo-salo po sa amin sa pang-araw-araw. Lord God, kayo po ang nawa po humarang sa lahat ng distractions sa live na ito, sa aming mga gawain sa pang-araw-araw, sa tanghali man po, sa hapon, sa gabi, sa live ni Sis Tinay, dito sa fellowship namin, sa live nila Sis Nika, Brother Joe, at sa tanghali po sa Bible study namin kina Nanay Wilma. Lord God, kayo na po ang gumabay sa bawat isa at yung mga ngaral, Lord, protektahan niyo po, puspusin niyo ng karunungan, na tanging kayo lamang po ang may tatas at hindi po kami mga nangangaral at hindi po ang kahit kanino man. Panginoon, Holy Spirit, kayo na po ang siyang magturo ngayon, gumamit ng aking boses at hindi na po ako ang maghahayag kundi kayo na po upang katotohanan lamang at may kabatasan sa salita po ninyo, Panginoon, ang may lalahad. Lord God, dinadalangin ko po na nawa pong bawat isa ang kanilang mapapakinggan ay maisa puso, maisa isip at maisa buhay po nila. Ang bawat salitang kanilang mapapakinggan, Panginoon, at nawa po ay ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon po ng intimacy sa inyo, ng zeal or sigasig sa paglilingkod sa inyo, Panginoon, nang hindi po sila mawalay sa inyong presensya, Panginoon, sa kanilang ginagawa sa pang-araw-araw, ay nawa mabalanse po ang kanilang spiritual life, yung kanilang pagbabasa, yung kanilang pakikinig, yung kanilang pagpupuri, pag-awit sa inyo, Panginoon, ay dapat po maging balanse, Panginoon, na sa pang-araw-araw ay hindi po kami tutuon, i-deny po namin ang aming mga flesh, at kami po ay araw-araw bibit-bitin, tatanggihan ang aming mga desires, ang aming mga sariling kagustuhan at full surrender po palagi sa inyo, Panginoon, sumusunod sa inyong salita at papanatilihin na may kabanalan ng aming pamumuhay at lumalakad ng tuwid sa inyo, Panginoon. At nawa po ang may mga sakit, Panginoon, ay pagalingin niyo po, puspusin ang karunungan ng bawat isa. At dito sa mga gawain, Panginoon, iprotektahan niyo po, cover this with your blood. Lahat ng platforms po, yung mga bagong platforms ngayon, Lord, kayo na po ang bahala na gumabay, protekta dito, Panginoon. And we rebuke and bind all evil spirit that is operating in this life, sa aming mga buhay, sa aming mga mahal sa buhay. No weapon shall prosper against us. In the name of Lord Jesus Christ, we plead your blood, Lord God. I-cover niyo po kami ng inyong holy blood. Lord God, hindi ko na po hahabaan ng panalangin na ito. Lahat po ng panalangin ng bawat isa ay sinusuko na po namin sa kung anong kalooban nyo ay siyang matupad po sa amin at hindi na yung kagustuhan namin. Lahat po ng pagpupuri, lahat ng pasasalamat, pagpapala, biyaya, kapayapaan, kabanalan ay galing po sa inyo lahat. Ang kaluwalhatian, kaharian at kapangyarihan ay mapasa inyo, magpasawalang hanggan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God. Amen. Start na po tayo mga kapatid. Ang topic po natin para sa gabing ito ay Amos po tayo. Ayan, si Prophet Amos. So, ang ating gagamitin na version ay ASD mga kapatid. Ayan, amen and amen mga kapatid. Start na po tayo. 1 and 2 po yung topic natin. Ayan. Ito ang mga pahayag ni Amos sa isa sa mga ito ang mga pahayag ni Amos na isa sa mga pastol ng kawan ng Pupa sa bayan ng Tekoa. So dito po malalaman natin kung sino si Amos, isang pastol, isang shepherd, isang simpleng pastol na alam niyo po no, nababatid po natin dito na talagang ang Panginoon pag may calling po sa isang tao. Hindi niya po tinatawag yung handa na, hindi niya tinatawag yung manggagaling na, hindi niya tinatawag yung malalakas na. Pagka may tinawag siya at may purpose, may calling, may mission siya para sa taong iyon, lahat po pupuspusin niya yun ng pangangailangan. Ipe-prepare niya yung taong iyon, i-equip niya ang taong iyon. Diba? Katulad po dito, simpleng shepherd, tagapagpastol, biglang magiging propeta.
Diba, maglalahad ng mensahe ng Panginoon. Di po ba, ganyan din po tayo, no? Sa natin, no? Sa calling natin na binigay ng Panginoon na hindi natin ma-imagine noon, hindi natin maisip na magiging nandito tayo ngayon na naglalahad ng Kingdom Gospel. Di po ba? So sabi po dito, no, ang mga pangitaang ito tungkol sa Israel ay ipinakita sa kanya noong panahon ni Uzzias o si King Uzziah sa English, ang hari ng Judah, at si Jeroboam na anak ni Jehoas, ang hari ng Israel, 2 taon bago lumindol. So, 2 hari po, no? Kasi alam po natin, no, natapik nyo po yan sa no, kila Sis Nika, yung Old Testament po, no, na hati po yung Israel kingdom sa north and south. Ito pong south is yung sa Judah, and then yung north, ito yung kay Haring Jeroboam. So, ito'y sa panahon po ng 2 hari sa Israel, saka sa Judah. So sabi po dito, no, 2 taon bago lumindol. Yung paglindol po na ito, parang ito po yung mega quick talaga eh. Ito yung na prophesy or na banggit po sa Sekaraya. Ang sabi po doon, sige basahin natin para buo, mga kapatid. Nagkaroon po kasi ng earthquake sa panahon po ni King Uzziah dito sa Judah. Na ang sabi po dito, Sekarayas chapter 14 verse 5, ang sabi po doon, ayan no, and you shall flee as you fled from the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. Then the Lord my God will come and all the holy ones with him. Ibig sabihin, itong alam naman po natin yung earthquake, ito yung presence ng Panginoon, it's God's power. Presence niya po ito serve as warning before niya i-pour out yung kanyang judgment, yung wrath o yung parusa niya. Sa, di ba, dito sa Israel, mga kapatid, dito sa Judah, dito sa Israel. So, ang sabi po dito, no, pagpatuloy po natin, na alam po natin yung 2 hari na ito. Kung nadaanan niyo po yan sa kaya Sis Nika, sa po yan, no, sa 2 Chronicles. Nandiyan na ba kayo, Brother Joe? 2 Chronicles 26, saka 2 Kings 15. Ayan. So, makikilala nyo po itong si King Uzziah sa 2 Chronicles 26 po, ang pangalan niya Azariah. Pero dun sa 2 Kings chapter 15, Uzziah, siya po iyan. Meron kasing isa pang karakter na Azariah dun, I think priest ata yun, pero hindi siya, iba yun, kasi parang normal yung common yung name eh. Pero iisa lang po yun ha. So, ang sinasabi lang po doon, na itong si King Uzziah, diba? Before, sa una, maganda pa. He is doing good in the eyes of God. Pero sa kalaunan, basahin natin yun. Basahin din natin mga kapatid ha. Para natin, buo nating makilala tong mga karakter dito na nababanggit. Sabi dito, sige, i-summarize lang natin. 2 Chronicles 26. Or sa 2 Kings 15. Ang sabi dito, 2 Kings 15. Ayan. Or sa 2 Chronicles na lang. Para mas malinaw. Wait lang mga kapatid ha. English tong Bible ko ha. Tagalogin ko na lang. 26. Ayan. Ang sabi dito, Uzziah reigns in Judah. So sabi po dito, no, na he went out, nasa po tayo ha, verse 6, he went out and made war against the Philistines and broke through the wall of Gath and the wall of Jabneh and the wall of Ashdod, and he built cities in the territory of Ashdod and elsewhere among Philistines. So, naging makapangyarihan po siyang hari. Ito yung mga teritoryo ng kalaban na, 'di ba, na-broke niya yung wall at nagtayo siya ng mga cities dito. So, naging makapangyarihan, naging matagumpay rin naman. Pero, sabi po dito, no, but when he was strong, nung siya'y naging malakas, he grew proud. Naging mapagmataas po siya to his destruction, for he was unfaithful to the Lord his God and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. So, alam naman, dito po, mababati dito yung kaparusahan kay Uzziah, na alam niyo yun, na naging prideful po siya. Dahil dun sa, di ba, na pinagkaloob siya, blinis siya ng Panginoon, na maging malakas, di ba, maging makapangyarihan na hari. Pinarusahan po siya dahil dito, alam naman po natin yung nagbo-burn ng incense sa altar, mga priest lamang. Pero siya, sa pagmamataas niya, ginawa niya yun. And then, binigyan siya. Sabi dito, binigyan siya ng kaparusahan ng Panginoon sa pamamagitan ng
pagbibigay sa kanya ng leprosy, ng sakit. Dito nag-umpisa sa forehead, yung leprosy niya. So, ibig sabihin doon sa kanyang leprosy, hanggang sa pagkamatay niya. Ano siya? May leprosy siya. 'Di ba? So, dito mababatid natin mga kapatid na kahit gaano ka pa pernosper ng Panginoon, kahit gaano ka pa naging masunurin noon. Samantalang nung 'di ba pagkaano mo, nagbago ka, 'di ba? Lumihis ka sa Panginoon, naging unfaithful ka na naman, 'di ba? Kung dati gumagawa ka ng maayos, ngayon sumuway ka na naman sa Panginoon at naging prideful ka na naman. So doon, paparusahan ka pa rin ng Panginoon. 'Di ba? Hanggang pagkamatay niya, siya ay may sakit. So sabi po dito, pagpatuloy po natin, verse 2, sinabi ni Amos, si Jeroboam pa pala, no, wait lang. Kilala nyo naman si Jeroboam mga kapatid. Actually, si Jeroboam sa time ni David, wag kayong malito dito ha. Kasi may iba't ibang Jeroboam eh. Ang puso niyan sister, si Jeroboam. Basta talaga, evil yung ginawa niya in the sight of the Lord. At pasaway din siya pasaway din. Iba yung Jeroboam sa time ni David, iba yung Jeroboam dito na tinutukoy. Nakasabayan ni Usha. Diba? Iba po, magkaiba po yan, pero parehas po sila. Halos siguro parehas ng spirit na umiiral kasi parehas silang pasaway, parehas silang gumawa ng masama sa Panginoon. Ang sabi doon, itong Jeroboam na ito ay sinundan yung kasamaan ng naunang Jeroboam. Pero hindi po sila magkamag-anak dito ha. Alam ko hindi sila magkamag-anak, magkapangalan lang talaga. Pero parehas po na naging masama. So sabi po dito, sinabi ni Amos, umaatungal ang Panginoon mula sa Zion. Dumadagundong ang tinig niya mula sa Jerusalem. Dahil dito natutuyo ang mga pastulan ng mga pastol at nalalanta ang mga tanim sa tuktok ng bundok ng Carmel. So, ibig sabihin po, oo nga no, Sister Jane, talagang nakakalito kasi pare-pares yung mga names nila. Mga common names po talaga. So, sabi po dito, umaatungal. Talagang dumadagundong yung tinig ng Panginoon. 'Di ba? True dito sa kanyang mga propeta na kayo'y magbago na kayo. Kasi ipo-pour out niya na yung wrath. Nagwa-warning siya. So, sabi po dito, no, ang hatol sa mga karatig bansa ng Israel. So itong Amos po, no, para siyang talagang sama-sama yung mga history dito eh. Kaya mababalikan po natin yung mga nangyari. So sabi po dito, no, dito daw sa mga karatig bansang Israel or mga kalaban, mga kaaway ng Israel, neighboring nila, na karatig bansa, napinarusahan din po ng Panginoon. May hatol din po sa kanila. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Syria. Na ang old name po niya ay alam ko Aram, 'di ba? Aram. Dahil sa paulit-ulit na pagkakasalan ng mga taga Damasco, parurusahan ko sila sapagkat pinagmalupitan nila ang mga taga Gilead, na parang giniik na tabla, na may mga ngiping bakal sa ilalim. So ano po to, no? Brutal torture. Giniik na tabla. Ano namin yung tabla, no? Parang siyang kahoy, tapos meron daw ngiping bakal sa ilalim. Tino-torture nila. Brutal torture dun sa mga taga-Gilead. Alam ko po, no, correct me if I'm wrong, Sis Nika, alam ko yung Gilead ay bandang ano ba to? Bandang Jordan tong Gilead, pero naninirahan din dun yung mga Israelites. So, yun yung pinagmamalupitan ng mga taga-Damasco. Tino-torture nila. Sabi dito, kaya dahil sa ginawa ng mga ito, mga taga-Damasco sa mga taga-Gilead na torture, kaya susunugin ko ang palasyo ni Haring Hazael. Silangan ng Jordan, ayan, amen. Kaya susunugin ko ang palasyo ni Haring Hazael at ang matitibay na bahagi ng Damasco na ipinagawa ng anak niyang si Haring Ben-Hadad. Dito magkakaroon din ng kalituhan kasi may iba't ibang Ben-Hadad din. Wawasakin ko ang pintuan ng Damasco at papatayin ko ang pinuno ng lambak ng Aven at Ben-Eden. Bibihagin at dadalhin sa Kir ang mga mamamayan ng Syria, ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. So ipaliwanag po natin, dito yung mga nabanggit po dito, na susunugin daw niya yung palasyo ni Haring Hazael. Nandito po yan sa 2 Kings 8. Ang sabi po dito, balikan natin. 2 Kings 8. Ayan. Sabi po dito, no, so bago may mamunong Haring Hazael, meron po munang Haring Ben-Hadad.
si Hazael noon, ikwento ko na lang po, no? So, magbasa lang ako dito kasi medyo mahaba po talaga ito. Si Hazael ay opisyal, servant, high-ranking official ni Ben-Hadad. 'Di ba? Tapos, ito po, nangyari dito, inutusan po ni Ben-Hadad, king of Syria, sa ano po yan ha, 2 Kings chapter 8, dahil siya may sakit, inutusan niya ang kanyang servant na si Hazael na 'di ba, magbigay ng present or regalo kay Elisha, Prophet Elisha, upang tanungin kung 'di ba, kung makaka-recover ba daw siya dun sa kanyang sakit. So sumunod si Hazael. So nagpresent siya ng mga gifts, 'di ba, kay Elisha. So sabi po dito, ang sabi ni Elisha, "Go say to him, you shall certainly recover." Makaka-recover daw sa sakit, pero the Lord has shown me that he shall certainly die. Mamamatay pa rin siya. Bakit? Ang sabi po dito ni Elisha, bigla po napaiyak si Elisha dito. Alam niyo po kung bakit? Ang sabi niya, sabi ni Hazael, bakit po kayo umiiyak? So sabi ni Elisha, because I know the evil that you will do. Si Hazael lang tinutukoy niya dito. The evil that you will do to the people of Israel. You will set on fire their fortresses, and you will kill their young men, and the sword and dash in the pieces their little ones, and rip open their pregnant women. And Hazael said, what is your servant who is but a dog, that he should do this great thing? Elisha answered, the Lord has shown me that you are to be king over Syria. So, sabi po ng Panginoon kay Elisha na magiging king ito. Na magiging talagang malupit na king itong si Hazael. So sabi dito, mula nang nalaman ito ni Hazael, 'di ba, nung umuwi siya dun sa kaharian ni Ben-Hadad, the next day, parang kumuha siya ng bedcloth and dipped it in water and spread it over his face till he died. Parang sinuffocate niya. 'Di ba? Pinatay niya si Ben-Hadad. And then after that, Hazael became king. So naging king po siya nito. Nagkatotoo po yung sinabi ni Elisha. So, since wala na po si Ben-Hadad na king, so si Hazael lang ang king, nagkaanak ngayon siya, ang pangalan din Ben-Hadad. So, merong first, merong second Ben-Hadad. Anak din po niya pangalan Ben-Hadad din. Yes. So, parehas po ito, si Hazael at Ben-Hadad, ay nagpatuloy lang din yung kasamaan, di ba mga kapatid? At ang sabi nga po dito, no, sa 2 Kings chapter 13, Ben-Hadad, the son of Hazael, the cities that he had taken from Jehoash, his father in war, 3 times Joash defeated him and recovered the cities of Israel. So, 'di ba? Nakuha pa rin po yung mga napasakamay sa kanila na cities. So sa makatuwid lamang po, 'di ba? Kasamaan ang kanilang ginawa. Itong magtatay na ito, Hazael and Ben-Hadad. Kaya ang sabi ng Panginoon dito sa verse 4, 'di ba? Susunugin niya yung palasyo ni Hazael at ang mga matitibay na bahagi ng Damasco at yung mga ipinagawa ng kanyang anak na si Haring Ben-Hadad. Doon pa nga lang po, no, nasa ano din po, na bawi din po yung mga sinamsam nilang mga cities, 'di ba? So sabi po dito, wawasakin kong pintuan ng Damasco, talagang parusa para sa mga taga Damasco. Na alam naman po natin, no, ang Damasco, capital of Syria po ito, or Aram yung tawag dati sa Syria. So, ang sabi po dito, papatayin ko ang pinuno ng lambak ng Aven at ng Bet Eden. Ito po ay mga talaga sa Syria, itong mga lugar sa Syria. Ang mga mamamayan ng Syria, ako ang Panginoon ang nagsabi nito. So, bibihagin daw po sila at dadalhin sa Kir. Ano po yung Kir naman? Ang mga mamamayan ng Syria. So, matatagpuan natin iyan sa 2 Kings chapter 16 verse 9. Ito po yung kaparusahan sa kanila. 2 Kings chapter 16 verse 9. So, marami pong doon, no, mga mga baliktanaw na mga verses. 16:9. Sabi po dito. Ayan. Sabi dito, and the king of Assyria listened to him. So, yung king po ng Assyria na tinutukoy dito ay si Tiglath-Pileser, king of Assyria. The king of Assyria marched up against Damascus and took it.
pinasa kamay niya, 'di ba? Yung Damascus, and took it, carrying its people captive to Kir, and he killed Rezin. So ito po, ayan po yung yung fulfillment dito na, 'di ba, nung mga sinabi dito ng Panginoon ay nagkatotoo. So sabi po dito, pagpatuloy po natin ang parusa sa bansang Philistia. So ito mga Philistines naman po. Sabi dito, ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Philistia. Dahil sa paulit-ulit na pagkakasala ng mga taga-Gaza, so itong Gaza po, no? Ito'y major Nawawala ba ako mga brothers and sisters? Okay naman yung signal ko? Okay naman so far? Biglang may nag-prompt lang kasi sa akin. So, ito pong Gaza is a major Philistine city. City po sa Philistine, itong Gaza. So, ang sabi po dito, no, maging ito po ay paparusahan. So, sabi po dito, dahil daw sa paulit-ulit na pagkakasala ng mga taga-Gaza, parurusahan ko sila. Sapagkat binihag nila ang lahat ng naninirahan sa mga bayan at ipinagbili bilang mga alipin sa Edom. So, meron na naman pong another na binanggit dito, mga Edom. Alam naman po natin, no, na ito'y mga kalaban, kaaway ng mga Israelites. Edom, descendants po ni Esau. Diba? So, ang ginagawa daw po nitong mga taga-Gaza na located sa Philistia ay slave trade. Binibenta po nila yung mga, diba, yung mga BRB po may gagawin lang. Sige po, Sister Nika. Na, di ba, sa kalapastangan na nilang ginagawa, slave trade ang ginagawa nila. Pag dinadakip nila yung mga Israelita, ay binibenta po nila sa kapwa kaaway ng mga Israelita. Di ba? Which is sa Edom. Doon nila binibenta as alipin. So tama nga po, slave trade yung ginagawa. Kasi ganyan po sa Old Testament, no, mga ali-alipin, pinagbibili, pinagkakakitaan po nila. So sabi po dito, kaya susunugin ko ang mga pader ng Gaza at ang matitibay na bahagi ng lungsod na ito. So sabi ng Panginoon dito, no, susunugin din daw po niya yung Gaza, pader ng Gaza, para ito'y talagang, no, matupok. So sabi dito, lilipulin ko ang mga pinuno ng Ashdod at ng Ashkelon at parurusahan ko ang mga taga-Ekron. Ito yung mga talaga, tawag dito, sa Philistines din po ito, na mga cities, na mababanggit po iyan sa 2 Chronicles 26. Basahin po natin. Wait lang mga kapatid ha. Ay, hindi pala. Zephaniah pala. Sorry. Nilito na ako sa mga ko dito. Mga sinulat ko. Zephaniah. Nandun po kasi lahat ng to. Ayan. Zephaniah chapter 2, verse 4 to 6. Sabi po dito, for Gaza shall be deserted, and Ashkelon shall become a desolation. Ashdod's people shall be driven out at noon, and Ekron shall be uprooted. So judgment do, pinahayag din po ng Panginoon dito, no, through Prophet Zephaniah, yung judgment dito sa mga enemies po ng Judah at ng Israel. Na nabanggit din po dito yung mga cities, 'di ba? Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron na matatagpuan sa Philistine. So lahat po ito ay parurusahan, lilipulin. So sabi po dito, at ang mga Filisteyong makakatakas sa parusa ay mamamatay din. So wala po talagang takas mga kapatid. Ako, ang makapangyarihang Panginoon, ang nagsasabi nito. So pagpatuloy po natin, ang parusa sa bansang Tiro. So meron naman po, another po ito, nakakalaban din po. No? So sabi dito, ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Tiro or Tyre. Diba? Tyre. Dahil sa paulit-ulit na pagkakasala ng mga taga-Tiro, parurusahan ko sila. Sapagkat ipinagbili nila ang lahat ng naninirahan sa mga bayan bilang mga alipin sa Edom. So ganun din po, kung ano yung ginawa kanina, ganun din po yung ginagawa nila. Diba? Itong mga nasa taas, ganun din yung ginawa nila, slave trade din po. Binibenta po nila, diba, bilang alipin sa Edom.
yung mga Israelites. So sabi po dito, hindi nila sinusunod ang kanilang kasunduang pangkapatiran. Ito po, no? Meron daw pong sa English ay Covenant of Brotherhood. Remember po, nandito po yan sa 1 Kings chapter 5 naman, mga kapatid. Pasensya na, marami talaga mga reference verses para malaman po natin ng maliwanag yung mga binabanggit po dito. Ang sabi po, 1 Kings verse 5. Yan. Ang mababanggit lamang po doon mga kapatid na ito yung si King Hiram of Tyre or Tiro ay merong magandang relasyon kay King David at kay King Solomon. So may maganda po silang relasyon. Ngunit, 'di ba, nangyari po ito. Nawala po yung covenant of brotherhood. Nasaan? Nasaan yung simbolo ng pagkakapatiran na ginagawa nyo yan sa mga Israelita? 'Di ba? So sabi dito, kaya susunugin ko ang mga pader ng Tiro at ang matitibay na bahagi ng lungsod nito. So judgment po. 'Di ba? Kaparusahan para sa kanila. So sabi po dito, pagpatuloy natin, ang parusa sa bansang Edom. So ito na po yung Edom naman. Na descendants po, Edomites ay descendants po ni Esau, mga kapatid. Na alam naman po natin, twin brother ni Jacob, na talagang ano nila, no? Parang mortal enemy ng mga Israelites. So sabi po dito, ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Edom. Dahil sa paulit-ulit na pagkakasala ng mga taga-Edom, parurusahan ko sila, sapagkat tinugis nila ang kanilang mga kamag-anak na mga Israelita at walang awang pinatay. Hindi mawawala ang kanilang galit sa mga Israelita. Kaya susunugin ko ang Teman at ang matitibay na bahagi ng Bosra. So heto po, no, sabi po dito, tinugis nila, pinagmamalupitan nila. Talagang kinakalaban nila ang kanilang mga kamag-anak ng mga Israelita. Kasi nga po, 'di ba, twin brother si Jacob at saka si Esau. So, parang halos 'di ba, halos magkamag-anak na ang mga descendants. So, wala din po, hindi din po na honor 'yun kasi alam naman po natin 'yung nangyari, no, na noong una pa lamang na nagalit po ito si Esau kay Jacob dahil dun sa, 'di ba, yung pinagbili niya yung birthright niya. Kay Jacob dahil lamang sa one piece meal dahil siya ay naggutom pero hindi niya na mabawi, 'di ba? Kasi nabigay niya na. So doon po nagsimula yung awayan o yung alitan ng dalawang panig, mga kapatid. So dito po nabanggit na itong mga Edomites, 'di ba? Paparusahan din po ng Panginoon at nalalaman po natin yan sa iba't ibang mga books. Sa mga iba't ibang propeta, pinahayag din po yan sa Obadiah, sa Jeremiah. Nandyan din po yan lahat, mga kapatid. Na binanggit po dun din, tulad na lamang sa Obadiah, mga kapatid, si Prophet Obadiah. Sabi niya dito sa chapter 1, verse 8 to 9, ang sabi dun, will I not on that day, declares the Lord, destroy the wise men out of Edom, and understanding out of Mount Esau? And your mighty men shall be dismayed, O Teman. So ito po yung nabanggit dito sa Amos, yung Teman, na bahagi po ng ng Edom. So that every man from Mount Esau will be cut off by slaughter. So ito po pinahayag din ni Prophet Obadiah yung judgment dito sa mga taga-Edomites. 'Di ba? Dito sa mga taga-Teman at ano pa yung nabanggit dito? Bosra. So yung Bosra naman, nabanggit naman po yan sa Jeremiah chapter 49, verse 7. Sabi po dito. Ayan. Makikita niyo po dyan ang buong talata ng judgment. Kasi judgment din po yan yung pinahayag ni Prophet Jeremiah. Ayan, judgment on Edom. Chapter 49, verse 7 hanggang hanggang 27. Pero yung sa Bosra, binanggit po yan sa verse 13. Sabi dito, for I have sworn by myself, declares the Lord, that Bosra shall become a horror, a taunt, a waste, and a curse, and all her cities shall be perpetual wastes. Hindi na mapapakinabangan pa. Talagang, pinur out ng Panginoon ng kanyang wrath dito sa mga lugar na ito. Sa kanilang ng kalapastanganan sa Panginoon na patuloy sa pamumuhay sa kasalanan, pag-disobey sa Panginoon,
'Diba? At pagmamalupit po sa kanilang mga kanilang kapwa. So sabi po dito, pagpatuloy po natin ang parusa sa bansang Amon or mga Ammonites naman po tayo mga kapatid. So ang sabi po dito, wait lang mga kapatid ha. Ayan. Sabi po dito, ang parusa sa bansang Amon. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Amon. Dahil sa paulit-ulit na pagkakasala ng mga Amonita, parurusahan ko sila sapagkat nilaslas nila ang tiyan ng mga buntis sa Gilead. O yung kanina noon, ito po Gilead ay bandang ng Jordan, silangan ng Jordan, nang salakayin nila ito upang mapalawak ang kanilang lupain. So, grabe yung ginawa nila, no? Nabanggit din po yan kanina ni Prophet Elisha kay kay Hazael, na gagawin din daw po niya yun. 'Di ba? Yung mga kasuklam-suklam na mga gawain na iyan, 'di ba? Yung lilaslas nila yung tiyan ng mga buntis sa Gilead, no? So kaya susunugin ko ang mga pader. So katulad nga din po doon ni King Hazael, ginawa yan. So ito ginawa din ng mga taga-Amon, ng mga Ammonites sa mga taga-Gilead. Kaya susunugin ko ang mga pader ng Raba. So ano po itong Raba? Itong Raba ay capital ng Amon. At ang matitibay na bahagi ng lungsod na ito habang nagsisigawan ang mga kaaway na sumasalakay sa kanila na parang umuugong na bagyo. At bibihagin ang hari ng Amon, gayon din ng kanyang mga opisyal, sabi ng Panginoon. So kung nadaanan na rin po yan, no, sa natapik ni Sis Nika, dyan sa yung kung paano po nasakop yung mga Ammonites, mga kapatid. Pwede po nating balikan yan nandyan sa wait lang mga kapatid ha. Saan ba banda yun? Jeremiah 49. Sige, natin yan? Check natin yan. Jeremiah 49. Hindi pala sa 2 Kings mga kapatid. Sa Jeremiah. Pinahayag din yung judgment dito. Sa Amon. Ayan. Isang buong talata po yan mga kapatid. Judgment on Ammon. Or concerning Ammonites. Ayan. Sunod-sunod po yan pinahayag din ni Prophet Jeremiah. Judgment on Damascus, Edom, Ammon. Diba? So sabi po dito mga kapatid na diba, nagsisigawan sila habang sumasalakay sa kanila yung mga kaaway. At bibihagin daw po yung hari ng Ammon. Diba? Gayon din ang kanyang mga opisyal, sabi ng Panginoon. So, dito na po tayo sa chapter 2 mga kapatid. Ano yun, Brother Anthony? Brother Joe. Magkatabi lang. Mga neighboring cities. So, sabi dito, ang parusa sa bansang Moab. So sa Moab naman po mga kapatid, ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Moab. Dahil sa paulit-ulit na pagkakasala ng mga taga-Moab, parurusahan ko sila. Sapagkat sinunog nila ang mga buto ng hari ng Edom, hanggang sa maging abo ito. Kaya susunugin ko ang Moab, pati na ang matitibay na bahagi ng Keriot. Mamamatay ang mga taga-Moab habang nagsisigawan at nagpapatunog ng mga trompeta ang kanilang mga kaaway at sumasalakay sa kanila. Mamamatay pati ang kanilang hari at ang lahat ng kanyang mga opisyal, sabi ng Panginoon. So alam naman po natin dito talagang mga sakop-sakop pinapasakamay po sila sa part ng kaaway at yung kaaway na yun sasakupin din po ng iba, 'di ba? Ganyan lang po dito sa Old Testament. Mga empires, mga nations. Pero ngayon, sa generation po natin, ay world na po, mundo na po, mga kapatid. Ang wawasakin, ang tutupukin ng Panginoon sa pamamagitan ng apoy, mga kapatid. So dito, may nabanggit po dito, yung Keriot. Ito'y, major city po ng Moab. So yan din po, ay wawasakin ng Panginoon. Diba? Ipapasakamay po sa kalaban. Na alam naman po natin, nabanggit din po yan, yung destruction of Moab sa Jeremiah 48, sa Isaiah 15, sa Zephaniah 2, na, diba, sila'y mapapasakamay po ng kalaban. Alam po natin, na karamihan po sa mga ito ay napasakamay din ng, ng Assyria, ng Babylonians. Diba, yan yung mga empires na mga makapangyarihan, diba?
At alam naman po natin, ang Babylonians din, talagang pinasakamay din po ng Persia, talagang sakop-sakop lang po. Pinasasakop-sakop lang po ang mga empires, mga kapatid. Pero sa generation po natin talaga world na po, mga kapatid. Ewan ko, wala naman akong problema, pero parang nag-iiba ko tub ko sa mga na parang gusto kong umiyak. Brother Anthony, pray mo yan. I-pray mo yan, Brother Anthony, para gumaan yung pakiramdam. So sabi dito, dito na po tayo, ang parusa sa bansang Juda. Malapit na po tayong matapos, mga kapatid. Hanggang chapter 2 lang tayo. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Juda. So ito na, mga taga-Juda na po, mga kapatid. Kung kanina, mga neighboring mga cities, yung karamihan talaga dito, no, halos lahat, puro mga kalaban ng mga Israelites, ng mga taga-Juda. So dito, mga taga-Juda naman. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Juda. Dahil sa paulit-ulit na pagkakasala ng mga taga-Juda, parurusahan ko sila. Yan ay nabanggit din po ni Prophet Jeremiah. Remember Lamentations, nung tinapik natin yan, talagang na-witness po ni Prophet Jeremiah yung judgment o yung wrath, yung kaparusahan dito sa mga taga-Juda. Na ang sabi po dito, sapagkat itinakwil nila ang aking mga kautusan at hindi nila sinunod ang aking mga tuntunin. So, 'di ba? Paulit-ulit po yung unrepentant idolatry nila, yung violence, 'di ba? Yung social injustice, lahat po 'yan. Ang dami nilang ginawang talagang kasuklam-suklam sa Panginoon, na bagamat sila'y winarningan na po ng mga prophets, ay hindi pa rin po sila nagbago. Bagkus lalo pa pong lumala. So kanina, yung mga kaaway ng mga cities nila, ang pinarusahan, ngayon sila po, wala pong makakatakas. Lahat po paparusahan. So sabi po dito, iniligaw sila ng paglilingkod nila sa mga Diyos-Diyusan. Ito po yun, idolatry. Pinaglingkuran din ng kanilang mga ninuno. Kaya susunugin ko ang Juda, pati na ang matitibay na bahagi ng Jerusalem. Kahit nga po yung templo, no, wasak. Talagang, yun sa Lamentations po, nung tinapik po natin yan, no, parang naging talagang desolation, naging wala pong natira doon, di ba? Sa gutom, sa famine, ang dami pong nangyari doon, namamatay na po dyan sa lansangan, nakahandusay na yung mga tao, gutom, uhaw. Talagang, grabe yung nangyari sa kanila, na kahit na humingi sila ng tulong, ay hindi po yan inadya ng Panginoon na sila'y tulungan. Kailangan po nilang maranasan ang wrath ng Panginoon. Diba? Para po sila ay magbago. Pero dito, 'di ba, may promise po na restoration ng Panginoon doon, 'di ba, yung 70 years, mga kapatid, na napakasakamay sila ng ng kalaban, pero after that ay napabalik din po sila. Pero alam niyo naman po yung cycle, no? Yan na naman din po, no? Cycle na naman po yung kasalanan, kunwari nagbago na, tapos yun na naman po hanggang sa generation na natin ngayon. Ganyan na po. Mas lalo pa pong lumala, mga kapatid. Kaya dito, pinapabatid ng Panginoon dito sa Old Testament, na kung yung mga nagbago sa kanilang mga pamumuhay sa kasalanan, tapos bumalik na naman po sa kasamaan nila, sa pamumuhay nila sa kasalanan, ay kasamang mapaparusahan pa rin po. Diba, mga kapatid? So sabi po dito, ang parusa sa bansang Israel. So kanina Juda, ngayon naman Israel. Yung northern part naman po. Kanina yung southern part or yung Juda. So sabi po dito, ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Israel. Dahil sa paulit-ulit na pagkakasala ng mga taga-Israel, parurusahan ko sila. Sapagkat ipinagbibili nila bilang alipin ang mga taong walang kasalanan. Dahil lamang sa kanilang utang. So kung ano yung ginagawa ng mga kaaway nila, na mga neighboring cities din, ganun din yung ginagawa nila sa sarili nilang mga kababayan. Pinagbibili din po nila bilang alipin. Sabi nga dito kahit ginagawa rin nila ito sa mga mahihirap, oppression. Kahit na isang paris lang ng sandalyas ang utang. Imagine, isang paris ng sandalyas utang, ibebenta mo na. Diba? Pangahawakan mo na agad yung buhay nun. Yan lang yung utang sa'yo, hindi mo mapatawad. Kaya ito yung lesson dito, mga kapatid. Forgive. Love. Diba? Yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang wala dito sa diba? Sa old. Wala po talaga ang love dito. Puro po talaga kasamaan, puro judgment ng Panginoon na nangyayari. Kasi nga po, grabe yung ginagawang kasalanan ng mga tao. Diba? Grabe yung oppression nila, lalo sa mga mahihirap. Yung mga nakakababa sa kanila. Sabi po dito, ginigipit nila ang mga mahihirap.
at hindi binibigyan ng katarungan. Di ba sabi nga po, ang Panginoon naririnig niya yan eh. Yung tinig ng mga na-o-oppress, ng mga dukha, yung mga naghihirap. At bibigyan niya yan ng justice. Kaya ito na nga po yung justice. Paparusahan niya na yung mga gumagawa ng masama. Sabi dito, mayroon sa kanila na mag-amang nakikipagtalik sa isang babae. Sexual immorality, mga kapatid, di ba? Parang naalala ko dito yung sa ano, no? Sa 1 Corinthians chapter 4 or chapter 5 ba yun? Na yung nga, may nakikipag-commit din nung sa sexual immorality na kinakasama niya yung asawa ng kanyang ama. So doon, nagkaroon na din ng, ng righteous judgment si Apostol Pablo na sinabihan niya yung mga mananampalataya na taga-Korinto na itiwalag yun sa grupo. Yung lalaking iyon na hindi nagbabago, talagang sinusunod ang nasa ng kanyang laman. 'Di ba? Sabi nga doon, hinayaan na nila sa authority ni Satan. 'Yon. Hinayaan na nila sa authority ni Satan para ma-destroy yung sinful flesh nun, yung masamang nasa nung laman ng tao na 'yun, para sa huli, 'di ba, malaman niya yung ginawa niya, matuto siya sa kanyang kasalanan, na ma-crucify niya na finally yung flesh niya at makapaghingi ng tawad, makapagbago at maligtas pa rin ng Panginoon. Yun yung nandun sa 1 Corinthians chapter nag-brown out, Brother Charles. Sige, balikan lang natin, no? Bilang malapit na rin naman tayong matapos. Nasaan na ba yung Joshua? Ayun. So, sabi po dito, no? Sa 10, dito po ay sila, men of Gibeon, sent to Joshua at the camp in Gilgal. So, pinatay po nila So, fast forward tayo dito. Sabi dito, the Lord threw down large stones from heaven on them as far as Azekab, and they died. They were more who died because of the hailstones that the sons of Israel killed with the sword. At that time, Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord gave the Amorites over to the sons of Israel. So, ito na po yun. Ito po yun. And he said in the sight of Israel, sun stand still at Gibeon, and the moon in the valley of Aijalon, and the sun stood still, and the moon stopped until the nation took vengeance on their enemies. So, pinasakamay po nitong mga Israelites, itong mga Amorites. Sa susunod nga po na talata, sabi dito, 5 Amorite kings executed. Ayan, no? Talagang pinatay po talaga. For thus the Lord will do to all your enemies against whom you fight. Sabi po dito, no, Joshua struck them and put them to death. Malinaw po, mga kapatid. Talagang pinagpapatay po. He hung them on 5 trees, and they hung on the trees until evening. So, yan, mga kapatid, no, pinagpapatay po yung mga Amorite. So, sabi po dito, balik po tayo. Ayan, nandito po tayo. Ayan, sabi dito, pinatnubayan ko sila sa ilang sa loob ng 40 taon, yung 40 years in the wilderness po, upang masakop nila ang lupain ng mga Amoreo. Pinili ko ang ilan sa mga anak nila na maging propeta at Nazareo. So, ano pong ibig sabihin naman po dito nung Nazareo, mga kapatid? Nasabi ng Panginoon ay pinili niya bilang propeta at Nazareo. So, ang Nazarites po or Nazareo ay ito po yung mababanggit sa Numbers chapter 6. Ang sabi po dito, itong mga Nazarites po, sabi dito, he separates himself to the Lord, he shall be holy. He shall let the locks of hair of his head grow long. And all days that he separates himself to the Lord, he shall not go near a dead body. So, dito po may vow. May tinatawag po na vow or pledge or pangako ng mga Nazirite na yung buhay nila ay para sa Panginoon. Diba? Sacred. I-maintain nila na holy. Ang mga example po ng mga Nazirites na nabanggit sa Bible ay si Samson. Kilala po niyo si Samson? Samson and Delilah. Si Samson po. Yan po kasi, ang ibig sabihin po doon, they are Nazirites set apart from birth. Sa womb pa lang ng nanay nila ay consecrated na sila.
'Diba? Sinet apart na po sila para sa Panginoon. Ang sabi dito, ang mga Nazirites ay 'di ba bawal uminom ng wine o yung mga matitindi na mga inumin, mga grapevine ganyan, at bawal po silang mag-shave ng head. Si Samson po 'di ba, yung sa kanyang hair, bawal po 'yun. Bawal po 'yun ang isa sa vow ng isang Nazirite. Hindi po dapat aanuhin yung buhok. I-shave. Hindi po puputulin, hindi shave, hindi gagalawin, mga kapatid. At sabi doon, bawal kang mag-touch ng dead bodies. Yes, si Samuel din. Amen, Brother R. Samson, Samuel, mga example lang to ha. Alam ko napakarami pang mga Nazirites, no? Pero ang mga kilalang kilala lang si Samson, Samuel, and John the Baptizer, John the Baptist. They are consecrated from their mother's womb. Doon pa lang sa, sinapupunan ng kanilang ina, sinet apart na po sila para sa isang mission. 'Di ba? Para po sa Panginoon. So sabi nga po dito, no, balikan natin 'yun, wala pa naman, no, may 8 minutes pa. So sabi dito sa Judges, isa po sa judge ng Israel ay si Samson. Siya ay paaram ko huli siya eh. Nandito siya sa Book of Judges, panghuli ata siya. Ang ibig sabihin po, konting idea lang po sa kung bakit hukom or judge ang tawag. Ibig sabihin po nito ay parang sila yung rescuer or deliverer sa mga oppressor. Sa mga oppressor po dito, 'di ba, mga ino-oppress po yung mga Israelite ng mga foreign neighboring nila, cities or countries nila. Itong mga judge na ito, 'di ba, alam niyo naman po na malakas si Samson. Para siyang one-man army eh. Ganun po siya, talagang malakas po si Samson. Ang sabi po dito sa Judges 16, maganda po yung kwento ni Samson, mga kapatid. Samson and Delilah. Ayan. So, sabi po dito, Judges 16. Ayan. Sabi po dito, ito yung sinabi na po ni Samson kay Delilah. Pinagtapat niya kung ano yung kahinaan niya. Sabi niya, and he told her all his heart and said to her, a razor has never come upon my head, for I have been a Nazirite to God. So malinaw po siya ay Nazirite. To God for my mother's womb, from my mother's womb. If my head is shaved, so nalaman po natin no, may connection po pala yun. Bilang isang Nazirite, yung sa buhok. Diba? Kaya bawal i-shave yun, nandun nang gagaling. Pero alam po natin na talagang power yan ng Panginoon. Siya pa rin. Spirit pa rin niya. Diba? Kaya malakas po si Samson at hindi lamang dyan dahil sa buhok. Parang lamang po yun, parang ginamit lang na tool ng Panginoon. So sabi dito, then my strength will leave me if my head is shaved, and I shall become weak and be like any other man. So nung nalaman na po ito, di ba, sinabi po yun ni Delilah sa mga Filisteo, at doon na po, sinave po yung head, di ba, ni Samson. So, the moment na na-shave yung kanyang head, nawala po yung covenant, nawala po yung yung kanyang strength. Di ba, mga kapatid? So sabi doon, hindi pa alam ni Samson yun ha, sabi doon, but he did not know that the Lord had left him. Nawala po yung presensya ng Panginoon, yung spirit ng Panginoon sa kanya. But sabi dito, he ground at the mill in the prison. So napunta po siya sa prison, pero nag-grow din tumubo ulit yung buhok niya. The hair of his head began to grow again after it had been shaved. So, kung isa-summarize lang natin, medyo mahaba po kasi mga kapatid. So, nandun na po siya sa prison, si Samson, 'di ba? Humiling siya for the last time sa Panginoon. Ang sabi niya, oh Lord God, please remember me and please strengthen me only this once, kahit sa huling pagkakataon. Oh God, that I may be avenged on the Philistines for my 2 eyes. And Samson grasped yung dalawang pilar po, malaking haligi. Yung dalawa magkabila, kanan kaliwa, dito. So, doon, sabi niya dito, let me die with the Philistines. Then he bowed with all his strength, and the house fell upon the lords and upon the people who were in it. So marami pong tao doon, marami pong tao. So the dead whom he killed at his death were more than those whom he had killed during his life. So nung hinigit niya po yung dalawang malaking pilar, talagang bumagsak, marami pong namatay. Marami pong namatay kasama si Samson.
Namatay po siya dito. So sabi po dito, then his brothers and all his family came down and took him and brought him up and buried him between Zorah and Estaol in the tomb of Manoah, his father. He had judged. So sabi dito, he had judged Israel 20 years. Siya po yung huling judge ng Israel. Diba mga kapatid? Marami po yan yung mga naging judge. Kasama po dyan sila Gibeon. Marami po yan mga kapatid dito sa Judge, Book of Judges. Kung nadaanan nyo na yan mga kapatid. So, yun lamang po no, kinento natin kung paano naging Nazirite itong si Samson, na nalaman po pala natin na ano yun, parang requirement yun or vow nila yun sa Panginoon na hindi nila gagawin yun, na hindi sila inom ng alak, hindi isi-shave ang head, hindi gagalawin yung buhok. Na the moment na pag sinave na yung, meron kasi po ditong pag ikaw yung nag-volunteer na maging Nazirite, at parang merong certain period of time lang, pag natapos mo na yun, ay pwede ka nang uminom, pwede ka nang mag-agupit ng buhok mo, pwede na. Pero dito, katulad kila Samson, talagang, kila Samuel, kila John the Baptist, talagang, parang lifelong yung covenant nila sa Panginoon, no? Parang buong buhay nila. Kaya, talagang, kahit si Samuel din, ganyan din, saka si John the Baptist, mga kapatid. At si John the Baptist, sa Luke, tawag dito, nadaanan namin yan ni Brother Daniel, di ba sa Luke 7, ang sabi doon, hindi siya umiinom ng alak. Ito pala yun, dahil pala isa siyang Nazirite, kaya hindi siya umiinom ng alak, bawal siyang uminom. So yun pala yun mga kapatid. So, balik po tayo mga kapatid. Amen, pero may offering, yes. Ayun, praise God, Sister Nika, may offering muna sa priest. Meron kang mag-o-offer ka doon, marami yun sa number 6 po, makikita nyo po yan lahat, mag-o-offer ka muna ng mga sacrifice, ng mga burnt offerings dyan, para di ba? Para pagkatapos nun, pag okay na, yun, makakabalik ka ulit sa dati. Diba? Makakainom ka na, mo na yung buhok mo. So yun, mga kapatid. Pero sa lang yan ha, sa Old Testament, mga kapatid. So, ayan, balik po tayo. Nandito tayo sa verse 12. 12 na po tayo. Ay, 11 pa pala, sorry. Sabi dito, mga taga-Israel, hindi ba totoo itong sinabi ko sabi ng Panginoon? Ngunit ang ginawa ninyo, pinainom ninyo ng alak ang mga hinirang kong Nazareo. At pinagbawalan ninyo ang mga propeta na sabihin ng ipinasasabi ko. Sa makatuwid, parang, alam nyo yun, pinipigilan nila yung mga propeta na magsabi ng mga mensahe galing sa Panginoon. At sinabi dito, pinapainom nila ng alak. Parang pinapabreak nila yung covenant sa Panginoon. Pinapainom nila ng alak yung mga Nazareo na dapat hindi. So sabi dito, di ba kalapastanganan sa Panginoon? Kaya makinig kayo, pahihirapan ko kayo katulad ng kariton na hindi na halos makausad dahil sa bigat ng karga. Kaya kahit na ang pinakamabilis tumakbo sa inyo ay hindi makakatakas, ang malalakas ay manghihina. At ang mga sundalo ay hindi maiiligtas ang kanilang sarili. Kahit na ang mga sundalong namamana sa labanan ay uurong. Ang mga sundalong mabilis tumakbo ay hindi makakatakas. At silang mga nakasakay sa kabayo ay hindi rin makakaligtas. Sa araw na iyon, kahit ang pinakamatapang na sundalo ay tatakas na nakahubad, sabi ng Panginoon. Sa makatuwid mga kapatid, na pinapahayag lang po dito ng Panginoon sa pamamagitan ni Prophet Amos, na kahit po yung mga malalakas na mga sundalo, yung mga matatapang, ay hindi po makakatakas sa galit ng Panginoon. Lahat po makakaranas ng kanyang wrath, ng kanyang parusa. Sabi nga po, di ba, uuwi po, tatakas na nakahubad. Yung mga sundalong iyon na mga malalakas, na mga matatapang. Diba? Manghihina po sila, mga kapatid. So, dito po nagtatapos yung chapter 2, mga kapatid. Baka may gusto kayong idagdag. Ayan. Sakto 10, mga kapatid. Oh. Sakto 10 p.m. Sige po, Brother Anthony. Don't forget to pray, Brother Anthony po ha. Ayan, chat mo na lang ako, Brother Anthony. Regarding dyan. Praise God. So, kung wala na pong idadagdag sa na-topic natin, pagpapatuloy po natin yan bukas, yung Amos. So, meron na ba tayong ngayon? Yung sa podcast, Brother Daniel? Start na ba tayo? Hello po, Brother Jeff. Start na ba tayo? Pwede naman po, si Ate Tin, pa-up natin.
Ala, nandyan ba siya? Nandyan ba si Sis Tinay? Brother Daniel, alam kayo ni Sis Tinay na siya yung guest mo? I guess. Ayan. Magpa-flash ba si Brother Charles ng mga question, Brother Daniel? Ay, pwede po. Na ano na ba? Hindi ko ata na ano kanina ate. Parang wala Hindi ko si ata Miss na Tinay. asikaso I-ano mo kasi na lang. naka-live I-ask mo kanina. na lang Ay. mamaya. Yan na dyan ulit. Nagsialisan sila. Nagsialisan ay. Nagbibabaan. Sister Jane, sorry ngayon ko lang nabasa yung comment mo, yung about sa Judges kanina. Yung kay Samson ba? Judges 16, Judges 13, yung sa pagkapanganak. Judges 16 naman, yung 13 sa 16. Nagsibabaan eh. Nagsibabaan. Ay, wait lang. Check ko lang Ate Lyndon ulit sa GC. Sige po. Yung sa pinned, yung sa second question. Sige. Parang yun yung nabigay ni Sis Nika ata, na question. Apo, ayun nga. 8 lang. Yung ikahapon na. Wait lang. Sige po, Sister Nika. Oo, grabe nga po, sobrang init, no? Kahit ako sobrang pawis, tagaktak na pawis ko. Pero, praise God at tuloy-tuloy tayo. Hindi matitinag ng init. Parang may heartbeat. Ayan. Yung last question yung nabigay ko kagabi no, Ate Lynn. Persecution. Tapos yung sa pinaka-first, yung same pa din nung sa first question na Same pa nakaraang rin. ano. Same pa rin. Same pa din siya. Ayan, habang wala pa si Sis Angel, tayo muna ay Ipe-present ba ni mag-sharing. Charles? Hindi Or ata, ano Brother na lang, Daniel. parang kayo na lang yung mismong mag-share dun sa screen. Ikaw na lang magtatanong sa guest. Ano ate, ipe-present pa po ba yung ano, yung parang tawag dito? Pwede din. Yung Pwede question mo sa siyang screen i-type. or ano na lang, parang type na Type lang, mo, no? Brother Daniel, Type para na lang. magawa ni Or Brother Charles mismo, habang sige po. Pwede din. Hindi, kahit picture lang, Wait Brother lang. Charles. Yung parang picture lang na may questions. Para lang may nakalagay dyan sa screen. Habang wala pa naman si Sis Angel, baka mga 11 pa po siya makapagturo. So, meron pa tayong 1 hour for sharing. Charles, isama mo dyan. 3 questions lang naman yung i-ano natin. Tapos, Chat mo kay yung Brother sa Daniel, last, chat sa mo kanilang, na lang kay Brother Charles. dun sa ano siguro ate, sa GC na. Chat ko na lang to. So, habang nagpe-prepare pa sila Brother Daniel sa natin, ipopost sa ating podcast dyan sa YT. So, dito sa sa Amos, mga kapatid, dito sa na-topic natin. Actually, hanggang siya 9. Tama nga ba? Hanggang 9. Tatapusin natin to. Kasi gano'n na yung natin, yung pagta-topic natin, by book na tayo, mga kapatid. Si ata mamaya, Jan 1 eh.
By book na. Pero gano'n naman ginagawa natin, no? Brother Joe. By book naman tayo, no? Ecclesiastes, no? Karaan, Book of Acts. Yung ano nga lang, yung Psalms, kaya inumpisan ko siya sa 1 eh. Yun nga lang, 100 yung Psalms. Pero sige, pagka wala tayong topic, magsa-Psalms tayo para, di ba? Matatapos din natin yan. Na nasa hanggang 4 na tayo eh. Sa Psalms. Ng topic natin na nakaraan. So, matatapos din natin yan. Praying po sa inyo. We're praying for you, Sister Divine Grace. Kaawaan ka po ng Panginoon. Yes po, Sister Juliet. Anong psalm ka na po? Yan, naumpisahan natin yan noong nakaraan, yung Book of Psalms sa sa 1 to 4 ang ating natapos. Yung mighty. Oo. Brother Joe, mag-ano ka daw muna. Meron ka bang song dyan na hindi na-play kanina? Play mo daw muna. Sabi.